Jace, halala na sa Monday, kaya naman dapat handang-handa na tayo. And today, magkakaroon tayo ng mga last-minute tips and reminders para talagang alam natin kung ano ba talaga yung mangyayari sa Monday. Kaya naman ngayong umaga ang ating very special guest ay ang election officer na si Rosalinda Radin at election assistant na si Reynaldo Simeon. Good morning po. Good morning, sir, ma'am. Siguro, umpisahan muna natin, no? Handa na ba tayo, sir at ma'am, para sa darating na Lunes sa ating eleksyon? Handang-handa na po tayo, 101% na ang ating paghahanda. And we have already conducted our final briefings with the Board of Election Inspectors. Our ballots are ready now for distribution sa Office of the Treasurer and NCBL election paraphernalia coming from the Election Officer's Office. Okay, so ang very important thing na kailangan malaman, anong oras po ba pwedeng bumoto sa Monday? Ang umpisa po ng ating botohan ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Nung nakaraang election po, ang botohan natin ay medyo maaga. Ngayon po, hinabaan na natin ang oras at gusto namin ipaalam sa ating mga botante na ang ating pong oras ng eleksyon ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. At na-mention niyo po kanina na kung nandun na sila ng alas 7, pwede pa sila bumoto? Tama po ba? Yes, they can, at 7 o'clock if they are there, they can start voting. And yung 7 o'clock ng gabi, yun ang crucial. Kasi dapat at that time, kung botante, even if it's already 7 o'clock, which is the end of voting, pwede pa rin silang bumoto, provided that they are there at 7 o'clock. And what they will do is, for the poll clerk, who is a member of the Board of Election Inspectors, to let them line up, and she will write the names of the voters, and then once they are called up, they should be there to vote. Those who are still within the 30-meter radius. Ang mga PCOS machines po natin ay nandoon na. Tama po ba? Nandoon na po, no? Kailan po sila dinala doon? It was brought there noong, as far as Quezon City is concerned, for May 4 pa, nandoon na. And there were already people, especially the police, nandoon, bawat polling center, mayroong nakatalaga na police magbabantay doon sa PCOS machines for the testing and sealing noong May 6. Okay. And of course, isang malaking concern ngayon, kung magka-brownout, inassure naman natin na hindi ito mangyayari sa Monday. Huwag po sila mag-alala kahit po nawalan tayo ng kuryente, meron naman po tayo mga baterya na standby. Yun po yung magbibigay o magsusupply ng kuryente hanggang matapos yung election, hanggang makapag-transmit po tayo. So, para klaro, no, sa ating mga botante, yung ating PCOS machines ay hindi po sinasaksak. Tama ba? Or sinasaksak pero merong sariling baterya. Bateria, yes. Opo. Oo. So, sir, pagdating po ng election day, ano po yung aasahan nila na dapat nilang hanapin pagpasok nila ng presinto, especially kung titignan nila kung saan sila boboto? Actually, karamihan sa atin, mga botante, nagdidepend sila dito sa ating tinatawag na PCBL o yung listahan o master list ng mga botante. Karamihan po sa atin, pupunta po sa ating presinto at hahanapin yung pangalan dito sa listahan. Ngayon, dito po sa listahan, makikita yung pangalan nyo. Pagpunta natin sa BI, kung maaari po, kunin nyo na rin po yung sequence number ng inyong pangalan. Kapag binigay po natin yung pangalan nyo sa BI, isama nyo na rin po yung sequence number para po pagdating natin sa harap ng BI, madali niya pong makita yung inyong pangalan doon sa ating EDCBL. At para mo maiwasan natin yung abala o para maiwasan po natin yung mahabang pila. Opo. Pero sir, ano po yung gagawin, let's say, in the case na wala yung pangalan sa listahan? In case wala ang pangalan sa listahan, talagang hindi sila pwedeng bumoto. Because ang rule ng COMELEC ngayon sa resolution natin is once your name is not in the EDCBL, hindi ka pwedeng bumoto. Your name should be in the EDCBL. Kasi yung number ng ballots na i-issue namin is only equivalent to the number of voters here which is listed in the EDCBL. Pero sigurado tayo, ma'am, na lahat ng mga
basta nakarehistro kayo, basta nakaboto na rin kayo in the previous elections, sigurado tayo na nasa listahan kayo. Kasi, for example, in my case, no, Carla, hindi ko mahanap no, dun sa software database yung pangalan ko. Kung registered ba ako. So kung wala ito sa software, sigurado ako na pagdating ng Lunes ay nandoon po ako sa listahan. Ay, hindi. Kailangan during the time of registration, i-check na muna yon kung talagang nandoon ka o hindi. And during Okay. the time that of our posting of this, kasi ito, there is a resolution of COMELEC sa calendar of activities namin na this one should have been posted starting January 15. Para i-check mo muna yung pangalan mo doon sa polling center kasi dinidikit ito, open ito sa public for checking. The purpose of that is for you to check your, and if not, you can check it at our website www.comelec.gov.ph. Okay, so kapag wala yung pangalan mo doon, dapat chinek mo na pala before, no? Oo So nga. ikaw rin may kasalanan, no? Pala. Yes. Especially yung mga deactivated voters at saka yung mga namatay na, wala na yun talaga doon. At saka yung mga nag-transfer. So if you transferred, kailangan talagang tingnan mo kung nandoon yung pangalan mo sa listahan ng lugar kung saan ka nag-transfer. Okay. Actually, Jace, ngayong umaga, may dala si ma'am at si sir na actual ballot. So, ipapakita nila sa atin kung ano ba talaga yung gagawin. Sample ballot, no? Okay, eto po. Sige, sir. So, So makikita natin dito, nandito sa pinakataas yung mga senador. yes. No, tapos nandito sa baba ng mga senador yung mga party list. Hindi po ito mga totoong party list, no, para lang alam ng ating mga viewers, yung mga party list orgs na ito ay mga Banda. no? pero di shock at six cycle mind. Okay, sa likod ay makikita natin nandito yung ating representante, no, mga kandidato para sa ating representante. Isa lang kada distrito, tama ba, sir? Opo. Isa lang kada distrito, tapos meron tayong gobernador, Isa din. Isa vice din. governor, Isa din. isa, and then we have the assemblymen. Ito po yung Isa lang. provincial board. po, opo. Okay, provincial board. Regional board. Regional. Board, no, sir? Kung sa ARMM yan. Okay, kung sa ARMM. Tapos sa baba po noon, nandun yung ating para sa provincial governor, vice governor, and then our provincial board, and then yung mayor, vice mayor, at yung ating mga konsehal. Yes. And of course, Yung assemblyman, yun yung congressman. Congressman, para sa ARMM. Tama ba, ma'am? Kung pareho din yan at saka yung sa atin. Okay. Hindi ARMM, Okay. ARMN ano yan, regions. Okay. okay. And actually, isang importanteng kailangan maalam ng mga baboto na dapat ingatan yung pag-shade dahil nga hindi na to mavo-void na to kung hindi tama ang ating Una, paggagawa. hindi po sila pwedeng lumampas doon sa pwedeng iboto. Tama po ba? Opo. Dapat within the oval. Yes. Pero yung number po ng kandidatong pwede nilang iboto, hindi rin po nila pwede lampasan. Tama po ba? Yes. Opo, yung pong kandidato na hinihingi ng ating komisyon, kailangan po kung hinihingi yung 12 senador, 12 lang po ang ilagay natin. Kapag po nilagyan natin siya ng 13, yung sinyid natin, hindi po siya bibilangin ng ating PICOS. Pero doon lang po sa posisyon na yun, kung saan po tayo nag-overvote. So kung valid po sa ibang boto, pwede pa pong mabilang. Mabibilang pa po. Mabibilang po yun. So ang rule dyan ay do not overvote. But you can But you can undervote. Yes. Tama po ba? So pwedeng isang senador lang ang iboto. Tama. Pero hindi pwede ang 13. Hindi pwedeng 13. Pero ma'am, yung pen naman, kahit anong pen ang pwedeng gamitin or yung special pen lang po? Hindi, mayroon talagang special pen na talagang pinoprovide ng COMELEC. So hindi po pwedeng magdala ng Hindi sariling pwede. ballpen, no? Kasi baka mamaya, kung very sharp yung point ng pen, mabubutas yan. Opo. So yun, napag-usapan na natin kung ano ang dapat iwasan sa halalan. At saka huwag itong tutupiin. Huwag Huwag siyang tutupiin. tutupiin. At saka, sa pagboto na lang yan, dapat ipapasok yan, pag mag-feed ka, kailangan yung, paganyan. Kaya lang kung mayroong mga cases na hindi ito tinatanggap, pwede naman na, ito naman, Pabaliktad. pabaliktad. O, pag ganyan naman, Any tapos position. yung any position, four different positions, four orientations.
para tanggapin. Pero pag talaga tanggap, rejected ballot yan. Ibig sabihin, meron po sigurong mali, no? Na nabutas, posible yung balota o kung ano man. Oo. Tapos in the case of rejected ballot, ibabalik yan sa Board of Election Inspectors, susulatan ng word na rejected, tapos sasign yung 3 members ng board. Ilalagay sa envelope at ilalagay yun sa lalagyan ng rejected envelope. And then pwede po Na mag-issue envelope ng bago? ballot. Hindi na. Hindi na. So, kapag nagkamali ka, That's it. that's it. That's it, Kaya pansit. Wala na, sorry. Kasi ang ruling natin is 1 ballot, 1 voter. Kasi nga naman magastos, no, Carla? Hindi ito simpleng papel, no, na pwedeng i-produce anytime or at any price, no? This is an expensive Yes. material, no, na kailangan tipirin ng ating COMELEC. And of course, ma'am, meron din kayong dalang voters guide. Yun ba yung magagamit ng ating mga voters sa Monday, let's say, to guide them throughout the whole process? Yes. Our briefings ng Board of Election Inspectors sa mga hotel yon ini-hold, malaki ang ganitong manual na ibinigay namin. But this one was given by COMELEC as additional GIs. This is what we call the General Instructions for the Board of Election Inspectors on the testing and sealing and voting, counting, and transmission of results in connection with the May 13, 2013 national and local elections. Pinamimigay din ito sa mga tao na magiging interesado na magbasa nito. Ano pong nilalaman nito? Ito yung general instruction. It starts from the Board of Election Inspectors and ends with transmission of results, yung general provisions. Okay. Ma'am, importante ring matanong, ano ba yung kailangang dalhin para sa mga ating mga voters? Excuse me. Doon po sa mga hindi nakakapagpa-validate nung nakaraan registration, nakikita nyo po rito sa EDCBL na yung iba po ay wala siyang lang litrato o larawan. Siguro po dito na po yung time na kailangan magdala kayo ng inyong valid ID. Kasi po, para makumbinsin natin yung ating BI na bigyan po tayo ng balota o i-acknowledge yung ating pangalan dun sa ating listahan para po tayo makaboto. Kasi kung wala po tayong any ID o wala po tayong kahit na anong ipakikita sa BI, baka po hindi natin sila makumbinse para tayo mabigyan ng ating balota. So, ang mangyayari, sir, ay titignan ng BEI yung larawan mo rito sa kanilang EDCBL, no? Tapos, i-check nila kung kamuka yung itong larawan. Opo. Tapos, saka kayo, papapirmahin ba, sir? Opo, papipirmahin po kayo rito para bigyan ng balota. Okay. So, to be safe, no, para sa ating mga viewers, to be safe, magdala na lang din po tayo ng valid Valid ID. Ang valid ID po ay any government-issued ID. Opo. Pero generally, yung ID ng COMELEC talaga ang alam ng BEIs. Pero kung talagang wala siya, kasi may Walang cases valid. na wala pang mga ID, yun ng GSIS, SSS, postal, driver's license, yung mga IDs na yun. Pero generally, para ano lang, ang ID talaga, inihiningi na yan ng COMELEC during the registration. So yung personality mo o yung identity mo is already established. Kung ang ID talaga kailangan lang kung lalo na kung mayroong challenges. Because kung i-question ang personality ng tao o ang kanyang pagboboto, because there are 2 kinds of challenges. First is the personality of the voter, the identity niya. Ang pangalawa, kung na basis ng pag-challenge ay yung kanyang kung siya ay babayaran, kung siya nabayaran o kaya nakipag-bet siya kung sino halimbawa ang magtatna ng senators. So prohibited kasi yun. Okay, ma'am. So, Okay. meron ba tayong mga final tips and reminders para sa mga boboto sa Monday? Sir? Siguro, no, ang pinakamagandang paalala sa ating mga botante, huwag po tayong bumoto ng yung ating pirming ginagawa na yung ating last hour tsaka tayo pumupunta. Kasi po, ang botante natin sa isang clustered precinct ay maximum of 1,000. Kung darating po tayo lahat ng alas 6, hindi po tayo ma-accommodate ng ating BI at ng ating PICOS. Kaya kumari po pagbukas ng presinto ay magbumoto na po tayo. Huwag na po natin hantayin yung
ultimatum o yung oras na talagang siguro hindi tayo kayang i-accommodate ng BI at saka ng ating PCOS machine. Kumpul na sila. Okay, sir. Ma'am, meron po ba tayong final message? Ang final message lang ay sana a night before sa lahat ng stakeholders ng eleksyon yan. Sana a night before matulog sila ng maaga para gumising ng maaga at saka i-free natin ang sarili natin sa mga problema, lalo na yung mga BEIs, kasi kung halimbawa nakipag-away sila sa asawa nila a night before, ay paano yung ang efficiency nila as members of the board ay apektado. At bawal ang mainit ang ulo Oh, no? yes, pagdating ng election day. Kasi grabe ang tensyon niyan. Grabe ang tensyon. Okay, Lahat pagod. maraming salamat po. Yan po ang ating election officers mula sa COMELEC, si Ms. Rosalinda Radin at si Sir Reynaldo Simeon.